Sige po, tayo po tumayo. Sa mga makakatayo, let's open our Bibles sa Psalm 119 verses 105 hanggang 112. 105 hanggang 112. Kapag sinabing guidance and counseling, iba na yung dating ngayon eh. Pero ito yung message. It's about guidance. Psalm 119 verse 105. Ito ang salita ng Panginoon. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn an oath and confirmed it to keep your righteous rules. I am severely afflicted. Give me life, O Lord, according to your word. Accept my free will offering of praise, O Lord, and teach me your rules. 109. I hold my life in my hand continually, but I do not forget your law. The wicked have laid snare for me, but I do not stray from your precepts. Your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart. I incline my heart to perform your statutes forever to the end. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. Nandito na tayo sa ikalabing-apat na letra ng Hebrew alphabet. Dito sa Psalm 119, kung saan ang pinaka tema ay yung debosyon sa salita ng Panginoon. Okay, review. Isa-isahin ulit natin yung mga letters ng Hebrew alphabet. Nasa pang-14 na tayo. So okay, so review tayo. Ano yung una? Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Waw or Vaw, Zayin, Heth, Teth, Yod, Kaf, Lamed, Mem, at ito na ngayon tayo, nasa Nun. Ito yung pinaka pang-14. Pang-14. No? So, nandito na tayo sa kada letter, merong 8 verses. So, nasa pang-14th na tayo na 8 verse dito sa Psalm 119. Now, kitang-kita naman natin na yung pinaka-tema nito ay tungkol sa guidance or usapin ng paggabay. Kailangan ba natin ng gabay? Yung psalmist, kailangan niya. Sabi ng psalmist, kailangan niya ng gabay. At dinescribe ng psalmist yung salita ng Panginoon bilang sarili niyang lampara at sarili niyang ilaw. Sinabi niya sa verse 105, sinabi niya dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Pag sinabing lampara para sa paa niya, ibig sabihin, ginagabayan yung bawat lakad niya. Yung immediate steps niya, yung particular na lakad niya ngayon. Pag sinabi naman ng ilaw sa daan, medyo mas general, no? Kailangan niya ng ilaw doon sa mismong mga dadaanan niya. Sa panahon nila, wala naman silang street lights, no? Wala pa silang mga kalsada na may mga kotse o kaya naman may mga bombilyang ganyan. Wala naman sila noon dati. Kaya pag nasa labas sila, lalo na kapag dumilim na, kapag naggabi na, sobrang dilim. Napaka-peligroso sa labas kapag wala kang ilaw. Kung wala kang lampara, wala kang dalang ilaw, pwede kang malaglag sa daan, matumba sa daan, maligaw ka kung saan ka dapat pupunta, no? O kaya naman, pwede kang atakihin ng mga kaaway, no? Napakadilim. At yung psalmist dito, sinasabi niya, yung salita daw ng Diyos, yung salita mismo ng Diyos, ang gabay niya. Yun yung liwanag niya sa daan ng buhay niya. Sinasabi niya, para maging safe ako sa aking pananampalataya, para maging nasa tamang daan ako sa pananampalataya, tama yung mga desisyon ko sa aking pananampalataya, kailangan ko yung salita ng Diyos. Na kung wala yung revelation ng Diyos, para siyang naglalakad sa dilim. Na walang ilaw. Walang ilaw, madilim. Hindi alam kung saan siya pupunta.
Anong direksyon yung tatahakin niya? Saan siya mismo maglalakad? At ganun din tayo, di ba? Bilang mga mananampalataya, meron tayong mga desisyon sa buhay. Especially, mga major decisions. No? Lahat naman ng desisyon natin, kailangan natin ng gabay sa Panginoon. Kailangan natin ng liwanag ng kasulatan. Pero, mas importante ito dun sa mga permanenteng desisyon, tulad ng marriage. Sino papakasalan ko? Kailangan, ayan ay naaayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Ano pa? Trabaho. Yung mga estudyante natin, anong kurso ang kukunin ko? Anong klaseng trabaho? Dapat may gabayan ng salita ng Diyos. Ganon din, kung saan ako titira. No? Saan ako titira? Saan ako magiging resident? Kailangan may gabay din niya ng salita ng Panginoon. Kasi yun yung mga bagay na permanente, hindi basta-basta na pwede mo na lang bawiin. Na pag nagdesisyon ka, babawiin ko na lang bigla. Hindi. No? Some decisions, pwede, pero may mga major decisions sa buhay na kailangan ng gabay ng salita ng Panginoon. Na alam natin na yung salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pinakamainam na liwanag kung yun ba talaga yung tamang desisyon. Ganon din, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tamang desisyon para sa pananampalataya. Para sa pagiging alagad natin ng Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ang salita ng Diyos bilang ilaw, bilang lampara sa mga buhay natin. Kaya yung mga mananampalataya ay dapat manatiling ginagabayan ng salita ng Diyos buong buhay niya. Tuloy-tuloy na ginagabayan ng salita ng Diyos buong buhay niya. However, we have a problem. Kasalanan. Ngayon, dahil sa kasalanan, ano yung nagiging problema natin? Ayaw nating magpagabay. Ayaw natin ng liwanag. Kaya ko to. Ako magdedesisyon. Kahit madilim, susuungin ko to. O kaya maghanap ako ng ibang klaseng liwanag. Ang sinusunod natin ay sarili natin. By nature, bilang isang makasalanan, nire-reject natin ang gabay at liwanag ng salita ng Diyos. Kaya anong tawag ng Biblia sa mga makasalanan? Naliligaw. Lost. Ligaw. Wanderers. Wala sila dun sa tamang daan na dapat ay dinadaanan nila. Di ba? Pero salamat sa Panginoon dahil ibinigay niya sa atin yung Panginoong Hesukristo. Dahil sa Panginoong Hesukristo, sabi ni Jesus, bakit daw siya dumating? Bakit siya pumarito? Sinabi niya, I am here to seek and to save that which was lost. Pumarito siya para iligtas sino? Naliligaw. Naligaw tayo sa sarili nating kasalanan, pero dumating siya para sagipin tayo mula dun sa pagkakaligaw natin. No? Siya'y tagapagligtas ng mga naliligaw. Tagapagligtas ng mga wala sa tamang direksyon ng kalooban mismo ng Panginoon. At paano niya tayo niligtas? Paano niya ililigtas yung mga naliligaw? Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para sa mga kasalanan natin, para anong gagawin niya? Ibalik tayo sa Panginoon. Ibalik tayo sa Ama. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, lalo itong mga bata na dala-dala natin, kapag hinayaan natin sila sa sarili nilang isipan, kusa silang maliligaw. Hindi nyo na kailangan turuang maligaw, maliligaw yan. Tayo ay ipinanganak na ligaw. Walang ipinanganak na nasa tamang daan. Dahil tayo ay nasa ilalim ng kasalanan. Alam niyo yon? Kapag hindi nyo hinawakan yung manibela, kusang liliko. No? Ganun tayo. Kung wala ang Panginoong Hesukristo, tayo ay kusang maliligaw. Tayo ay ligaw. Kaya kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, magsisi ka sa iyong pagkaligaw. Magsisi ka kasi desisyon mo yan. Hindi ang desisyon ng iba. Yung pagkakaligaw mo ay pinili mo. Yung pagsuong mo sa dilim ng walang liwanag ng salita ng Diyos ay desisyon mo. Pero salamat sa Panginoon, nandito ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng mga sinasadyang maligaw. Come to the Lord Jesus Christ and be saved. Pero bilang mga mananampalataya, tayo ay niligtas na. Tayo ay hindi na lost. We are now
found. 'Di ba sa parable ng prodigal son, sinabi nung tatay doon sa panganay na anak niya, sinabi niya, hindi ba dapat magdiwang tayo? Dahil yung kapatid mo ay naliligaw at ngayon ay natagpuan na. Ang mga mananampalataya ay mga natagpuan. They are the found. Dahil niligtas tayo ng Panginoong Hesukristo. Now, bilang mga natagpuan na, dapat pa rin tayo magpagabay sa salita ng Diyos. Bilang mga natagpuan ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Pero dito, bilang isang mananampalataya, yung psalmist, makikita natin kung paano siya ginagabayan ng salita ng Diyos. Anong itsura ng buhay na ginagabayan ng salita ng Diyos? Una, siya ay teachable. Pangalawa, siya ay delighted. Natutuwa siya dun sa gabay. At pangatlo, siya ay committed. Meron siyang pagiging desidido na sundin itong gabay na ito. Yung tatlong makikita natin na karakteristik ng isang ginagabayang mananampalataya. Una, siya ay teachable. Handa siyang matuto. Gusto nung psalmist na sambahin ng Diyos sa verse 108, sinabi dito, accept my free will offering of praise, O Lord. Tapos sinabi niya, and teach me your rules. Yung free will offering, yan yung hindi required. Hindi sila required na i-offer ito. Pero kusang loob nilang binibigay sa Diyos. Tapos, ang sinabi niya dito, yung free will offering niya ay papuri. Ibig sabihin, pasasalamat. Pinupuri niya yung Diyos, nagpapasalamat siya sa Diyos, at habang pinupuri niya yung Diyos, sinabi niya, turuan mo rin ako, O Diyos. Pinupuri niya yung Diyos, sa kanyang pagpupuri, gusto niyang matuto. So, nasa context ito ng worship. Nasa context ito ng pagpupuri sa Diyos. Sa context ng pagpupuri, gusto niyang matuto. He asks God, the God that he praised, for continual teaching from God Himself through the Word. Tandaan natin, yung sumulat ng Nun, siya rin yung sumulat ng lahat ng 100 verses prior. Hindi iba yung author nito. Buong Psalm 119, iisa yung author. No? Marami na siyang alam tungkol sa salita ng Diyos. Alam niya yung iba't ibang katangian, attributes ng Scripture. Tapos sinabi niya pa rin sa Panginoon, Panginoon, turuan mo pa ako. Handa pa rin siyang matuto. Kaya yung pagkakaroon ng pusong handang matuto, yan ay nagpaparangal sa Diyos at tumatanggap ng patnubay. Kapag teachable ka, natutuwa ang Diyos, nasisiyahan ng Diyos, at yun yung puso na handang tumanggap ng gabay mula sa Panginoon. Yung mga estudyante sa mga institutional schools, meron kayong graduation. Diba? Matapos niyo yung taon na to, matapos niyo yung mga tests, meron kayong time ng graduation. Pero sa isang Kristiyano na ginagabayan, walang graduation. Hindi tayo gumagraduate sa salita ng Diyos. No? Kahit sabihin mong nakapagtapos tayo ng seminaryo, makapagtapos ka ng double doctorate sa seminary, hindi ko matatapos sa pagkatuto sa salita ng Diyos. May nakakatawa akong nabasa, may bagong pastor doon sa isang church, tapos yung pastor nagpe-prepare ng message. Tapos may isang member na sabi niya, di ba nag-seminary ka na? Ba't nagpe-prepare ka pa ng message? Akala nila, pagtapos ka ng mag-aral, hindi ka na kailangan mag-aral. Hindi ka nun. Bilang mananampalataya, walang graduation. Yung pagkatuto natin sa salita ng Diyos, tuloy-tuloy yan. Hindi yan natatapos. No? At yan ay pagpapakita ng pagpapakumbaba, yung pagiging handang matuto. Pagpapakita yan ng pagpapakumbaba na mas maalam ang Diyos, mas marunong ang Diyos, at mas alam niya yung nakakabuti sa atin. Sa oras ng isang mananampalataya ay hindi na teachable, tapos na siya matuto, akala niya graduate na siya, yun ay parang isang tupang magsisimula ng maligaw. Kapag akala niya, hindi ko na kailangan
ng higit pa. A person guided by God's word never outgrows being taught by God's word. Tuloy-tuloy pa rin. Sabi ng Proverbs 21 verse 2, every way of man is right in his own eyes. May problema pa tayo. Kasi akala natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng paraan natin, tama sa sarili nating mga mata. Pero ang Kristiyanong ginagabayan ng salita ng Diyos, alam niya na hindi siya palaging tama. Alam niya na yung mga desisyon niya hindi palaging tama. Alam ng isang Kristiyanong ginagabayan ng salita ng Diyos na hindi siya infallible. Hindi siya inerrant. Kaya maging sa pinakatugatog ng karunungan ng isang mananampalataya in his most sanctified state, and iniisip niya ito yung tamang-tamang desisyon. Ito na talaga yung pinakatama. Sure na sure ako. Ito yung tama. Alam niyo yung gagawin niya? Hihingi pa rin siya ng gabay sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung liwanag. Ito yung lampara ng isang mananampalataya. Even in our most sanctified state, surprise, hindi pa rin tayo infallible. Sa pinakamainam na natin yun, ha? Hindi pa rin tayo infallible. Alam niyo kung ano infallible? Surprise! Ito. Infallible light. Infallible lamp. To our feet and to our path. No? Sinabi ni John Hill, kinonect ni John Hill yung noon doon sa mem. Di ba yung past sermon natin? Naalala nyo, punong-puno ng karunungan yung author, punong-puno ng karunungan yung psalmist, na mas marunong pa siya kaysa sa kaaway niya. Mas marunong pa siya kaysa sa mga teachers niya. Mas marunong pa siya kaysa sa mas matatanda sa kanya. Wiser pa siya sa lahat ng iyon. To sinabi ni John Hill, sabi niya, for though he was wiser than his enemies, had more understanding than his teachers, or than the ancients, yet needed to be instructed more and more, and was desirous of being taught of God. Gusto niya pa rin. Panginoon, turuan mo pa rin ako. Gabayan mo pa rin ako. Kahit na, mas may karunungan siya. Threefold, doon sa previous Hebrew letter. No? Alam mo yun, ganyan si Apostle Paul. Mamamatay na si Apostle Paul, nasa 2 Timothy na tayo. Anong request niya kay Timothy? Sa dulo ng letter niya, anong sabi ni Apostle Paul? Timothy, pakidala ko nung damit kong panlamig at scrolls. Timothy, pakidala nga nung Bible ko. Sipin niyo si Apostle Paul. Sobrang runong nito. May mga sulat siya na hindi maintindihan ng kapwa niya apostol. Si Apostle Peter. Pero sabi niya, nasa dulo na siya ng buhay niya. Ibig sabihin, eto na yung pinakamatanda na part ng buhay niya, pero sinabi niya, kailangan ko pa rin mag-aral ng Biblia. Kailangan ko pa rin magbasa. Kailangan ko pa rin turuan ako ng Diyos. Hindi natatapos, hindi gumraduate si Paul from Scriptures. Kailangan niya pa rin ng gabay ng kasulatan. Now, mga kapatid, parangalan natin yung Diyos buong buhay natin bilang estudyante ng kanyang salita. Yun yung gagawin natin. Yun yung dapat na ituring natin yung sarili natin. Na tayo ay tuloy-tuloy habang buhay na estudyante ng Biblia. At nagsisimula yan saan? Sa disposisyon. Nagsisimula yung pagiging estudyante ng salita sa pagiging teachable. Na gusto kong matuto pa. Dahil gusto kong masiyahan yung Diyos. Dahil nasisihan siya sa pusong gustong matuto at matuto at matuto mula sa kanyang Panginoon. Sa pamamagitan ng salita. Una, personally. Personally natin ito i-apply. Matuto ka mula sa Diyos sa sarili mong pag-aaral, sa sarili mong pagbabasa, sa sarili mong mga kontemplasyon. Read the scriptures for yourself. Read the Bible for yourself.
Bumili ka ng sarili mong paper Bible, basahin mo yon, buklatin mo yon, at pag-aralan mo yon ng tuloy-tuloy. And corporately, bilang isang church. Diba, nasa context siya ng worship, nagpupuri siya, tapos sabi niya, turuan siya. Ganon din tayo. Kapag nasa corporate worship tayo, sinasamba natin yung Diyos, sasabihin natin, Panginoon, turuan mo ako ngayon. Maging handa kang matuto kada sa panahon ng pagsamba. When we gather together, learn to ask God for His teachings. Dahil lang lahat ng natututunan ng Kristiyano ay gabay. Mga kapatid, gabayan. Lahat ng natututunan mo, gabayan kung paano ka mag-isip. Magiging gabayan kung paano mo tinitignan yung Diyos. Magiging gabayan kung paano ka mabubuhay. Magiging gabayan kung paano mo haharapin yung iba't ibang sirkumstansya ng buhay. Because this is our light and our lamp. At sila na gustong ginagabayan ng Diyos ay gustong matuto mula sa Diyos. Pangalawa, hindi lang siya teachable, masaya rin siya. Saan siya masaya? Doon sa salita ng Diyos. Verse 111, sabi dito, Your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart. Dalawang description. Salita ng Diyos. Una, heritage. Mana. Pangalawa, kasiyahan. Normally, pag sinabing mana sa Bible, yan, puro lupa yan, di ba? Kung ipapamana. Pag heritage, lupa. Land, normally. Pero dito, sinabi niya, ang mana niya raw ay salita ng Diyos. Ito yung tatanggapin niyang masaya na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi niya, pangalawa, it is the joy of my heart. Sabi, binigay sa akin ng Diyos ito. Sa akin na to. Binigay niya sa akin ito. Pagmamayari ko na itong salita na ito. Minana ko ito mula sa Diyos. At masaya siya na tinatanggap niya iyon. No? Kaya yung salmista, alam niyo, ba't niya pinagkakatiwalaan yung salita ng Diyos? Kasi masaya siya dun eh. Kung saan ka masaya, yun yung pinagkakatiwalaan mo. Kung saan ka masaya, yun yung pinagkakatiwalaan mo. Pagkakatiwalaan mo lang yung Biblia sa buhay mo kung nagagala ka dito. What captures your heart will capture your trust. Kung ano yung pinakasinusunod mo ng malaya, hindi napipilitan, kasi yun yung pinaka gusto ng puso mo. Pinaka gusto ng kasiyahan mo. Kaya meron tayong mga pinapakinggan, tumatanggap tayo ng guidance sa iba't ibang mga tao, pero alam nyo, normally, tinatanggap natin yung guidance ng iba't ibang tao, depende sa relasyon natin sa kanila. Depende sa disposisyon natin dun sa mga taong iyon. Kunyari, galit tayo sa isang tao, kahit tama sila, hindi natin tatanggapin yung gabay na yon. Kasi disposisyon natin sa kanila, hindi maayos. Ayaw na, galit ako sa iyo eh. Bakit ako makikinig sa iyo? No? Kung mataas naman yung tingin natin sa isang tao, ginagalang natin, perhaps, tatanggapin natin yung gabay niya. Pakikinggan natin. At least we will give a hearing, no? Napapakinggan ko yung gabay ng taong ito. Pero alam nyo, kung masaya tayo sa isang tao, kung gustong gusto natin yung tao, minsan kahit mali, tatanggapin natin yung gabay eh. No? Kahit mali. Bakit? Kasi yung puso mo nasa kanya. Kahit mali. No? What captures your heart will capture your trust. At ano yung nagka-capture sa puso ng psalmist? Ano yung kasiyahan ng psalmist? Ang salita ng Diyos. Tugatog yun. Kung saan siya masaya, yun yung pinagkakatiwalaan niya. At masaya siya sa salita ng Diyos, yun ang pinagkakatiwalaan ng psalmist na ito para gabayan siya sa kanyang buhay. Magbigay ako ng example sa Proverbs chapter 2. Kung nabasa niyo na yung early Proverbs, tungkol yun sa isang tatay na nagbibigay ng payo sa anak niyang lalaki.
tatay, binibigyan payo yung anak niyang lalaki. Now, hayaan niyong basahin ko yung Proverbs 2. Maikli lang, tignan niyo kung ano yung gabay ng tatay dito sa anak niya. Proverbs chapter 2 verses 1 to 11. Hayaan niyong basahin ko lang, mabilis. Tapos tignan niyo kung papaano ginagabayan ng tatay yung anak niyang lalaki. Sabi niya, Proverbs 2 verse 1, My son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding, yes, if you out for insight and raise your voice for understanding, if you seek it like silver and search it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom. From his mouth comes knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the path of justice and watching over the way of his saints. Then you will understand the righteousness and justice and equity and every good path. For wisdom will come into your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will watch over you. Understanding will guard you. Napansin niyo paano magbigay payo yung tatay sa anak niya? Hindi niya lang sinabi, basta sundin mo yung utos ko. Sabi ko, sundin mo. Hindi. Ano yung sabi ng tatay sa kanyang anak? Mahalin mo yung sinasabi ko. Pahalagahan mo yung mga sinasabi ko. Maging kasiyahan mo yung mga sinasabi ko sa iyo. Dahil alam ng ama, alam ng tatay, na kung ano yung iniibig na mga ideya, iniibig na mga katuruan, yun yung pagkakatiwalaan. Kaya sinabi niya, ilagay mo to sa puso mo. Ilagay mo to sa kaloob-looban mo. Huwag mo lang sundin kasi basta. Mahalin mo yung sinasabi namin sa'yo ng nanay mo. Actually, sinasabi niya pati nanay eh. Sabi niya, i-treasure mo yung sinasabi namin sa'yo ng nanay mo. Kasi doon nagsisimula yun. Kapag iniibig yung salita. Now, dahil totoo yun, matuto kang pahalagahan ang salita ng Diyos. Alam nyo, ganyan yung Diyos sa atin. May mga times, sinasabi niya, sumunod ka. Pero mas maraming beses sinasabi ng Diyos, mahalin mo yung sinasabi ko. Sinasabi ng Diyos, pahalagahan mo yung sinasabi ko. Masiyahan ka sa sinasabi ko. Pero paano yun, no? Paano tayo magagandahan sa salita ng Diyos? Kapag nakita natin yung kagandahan niya. Hindi tayo magagandahan kung hindi mo makita yung kagandahan ng salita ng Diyos. Kapag hindi mo nakita yung kaluwalhatian ng mensahe nito, ang Panginoong Hesus. Kapag nakita mo yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesus, nakita mo yung karunungan ng kasulatan, pagiging makalangit nito, huwag nating hayaan na yung mga naririnig natin mula sa mundo ay mas kasiyahan kaysa sa salita ng Diyos. Yun ang huwag mong hayaang mangyari. Kasi kapag nagsimula tayong mawala ng kasiyahan sa salita ng Diyos, that is the time na dapat nating sabihin sa Diyos, Lord, restore to me the joy of your revelation. Ibalik mo sa akin yung kasiyahan sa kapahayagan mo. Kasiyahan sa kasulatan mo. Kasi kapag nasisihan tayo sa kasinungalingan, nasisihan tayo sa panloloko, nasisihan tayo sa turo ng mundo, sa imbis salita ng Diyos, sa kanila tayo magpapagabay. Yun yung susundin na kahit mali. Susundin natin kung saan tayo nasisiyahan. Sa Old Testament, merong isang hari, si King Ahab, ayaw na ayaw niya si propetang Mikaya. Ayaw na ayaw niya kasi daw, puro against sa kanya yung sinasabi. Ayaw na ayaw niya sa prophet na to. Sa 1 Kings chapter 22, meron na silang daang-daang mga propeta, kaya lang false prophet.
Ang ganda ng message ng false prophet. Pero, sinabi ni, I think si Jehoshaphat yun, hindi ko nalagay dito, sinabi niya, maghanap pa tayo ng isa pang propeta, si Micaiah. Tapos sabi ni King Ahab, ayoko dyan. Ayoko yung sinasabi niyan. Kasi palaging laban dun sa gusto ko, yung sinasabi ng propetang yan. So isipin niyo yun, siya yung true prophet, pero yung disposition ng hari, laban na sa kanya. Kaya kahit tama yung sasabihin ng prophet, ayaw niya na. Hindi niya na ito gusto. Kaya yung salita ng Diyos, mga kapatid, dapat maging yaman natin to at kasiyahan. Na kapag minsan, laban na ito sa kalooban natin, diba, nagbabasa tayo ng scripture, alam natin yung tinuturo ng scripture. Tapos, lumalaban yung puso natin, ayoko nito eh. Pero kasiyahan mo yung scripture, alam mo yung mangyayari, ito yung sasabihin mo, not my will, but yours be done. Ganun na yung sasabihin mo. Laban sa puso mo. Yun yung nangyari kay Jesus eh. Di ba? Sa Panginoong Jesus, doon sa Gethsemane, kailangan niyang pumunta sa krus. Yun yung utos sa kanya ng Ama. Yun yung propesiya ng Biblia. Napakahirap sa Panginoong Jesus. Pero anong sinabi niya? Dahil yung puso niya ay nasa salita ng kanyang Ama, because he treasured the words of his Father to his heart. Anong sabi ni Christ? Hindi yung kalooban ko, kung hindi yung kalooban mo ang masunod. If the word of God will be your joy, yan yung maging prayer mo sa panahon na laban nito sa iyong kalooban. Matuto tayo na mahalin yung salita ng Diyos kaysa sa sarili nating gusto. Mas mahal mo yung salita ng Diyos kaysa sa gusto mo. Salita ng Diyos, gusto ko. Salita ng Diyos, gusto ko. Pangatlo, committed. Kasi minsan, hindi naman ayaw natin ng salita ng Diyos. Minsan, mahirap lang. Sundin, kasi sa sitwasyon, may mga nangyayari na wala sa kamay natin. Gusto kong sundin yung salita ng Diyos, kaya lang may mga pangyayari sa buhay na ang hirap sundin. Dito papasok yung pangatlo. Yung psalmist ay committed. Ang daming paghihirap na dinanas ng psalmist. Verse 107, ina-afflict siya. 109, palagi siyang nasa peligro. 110, may mga traps pa, yung mga kaaway niya sa kanya. Pero anong ginawa ng psalmist sa lahat ng yon? Kahit anong mangyari, susundin ko yung salita ng Diyos. Ganun yung commitment niya. Mahirap, oo, pero susundin ko to. Halos mamatay na ako, oo, pero susundin ko to. Tapos sa final verse, di ba, sinabi niya, sa final verse, I incline my heart to perform your statutes. Hanggang kailan daw? Forever, to the end. Hanggang dulo. Hanggang mamatay ako, O Diyos. Hanggang kunin mo yung buhay ko. Dito yung commitment ko. Hanggang dulo ng buhay ko, yung salita mo, nandiyan ang aking commitment. Nagbabago yung circumstance niya, pero yung commitment niya hindi. Nagbabago yung nangyayari, pero yung pagpapahalaga niya sa salita ng Diyos, hindi. At nagsimula yun mula simula hanggang, sabi niya, hanggang dulo ng buhay ko. So mga kapatid, ano man yung pagbabago sa buhay, ang daming na nagbago, di ba? Siguro dati madaling sumunod based on your circumstance. Pero may darating na panahon na mahirap nang sumunod based on our circumstance. May darating yung panahon, medyo madali na ulit. Pero ano man yung mangyaring mga pagbabago, kailangan mong panindigan hanggang sa wakas yung conviction mo sa salita ng Diyos. Magkaroon ka ng hindi natitinag na pagtitiwala sa salita ng Diyos, anuman ang mangyari hanggang sa dulo. In season or out of season, be committed to be guided by God's Word. Sa mga panahon na mahirap, sa panahon na kailangan, may sacrifice ka, sa panahon na masakit, huwag kang magwe-waver. Be committed to be guided by the Word of the Lord. At sa bawat parte yan ng buhay, itatanong mo yan, ano man yung mangyari. Ang tanong mo palagi, anong sabi ng Scripture? Anong sabi ng Bible? Anong sabi ng ilaw ko at ng lampara ko? Saan niya ako ginagabayan? Ano yung sunod na hakbangin ko?
Saan akong direksyon tutungo? Yan yung tanong natin. Mga magulang, anong gumagabay sa pagpapalaki mo sa anak mo? What's your guidance? Sabi nino? Utos nino? Tradisyon nino? Ang salita ng Diyos ang dapat mong ilaw at lampara. Mga nagtatrabaho, anong gumagabay sa work ethic mo? Anong gumagabay sa motibasyon mo? Bakit ka nagtatrabaho? Katulad ba yan ng unbeliever? Ang salita ng Diyos ang dapat na ilaw at lampara mo. Mga mag-asawa, ano yung gumagabay sa ating marriage? Kultura? Nakikita natin sa iba? Picture perfect? Ang salita ng Diyos, ang liwanag at lampara mo. Sa buhay natin, sa pagkakaibigan, anong gumagabay sa pagkakaibigan mo? Kung paano ka pumili ng kaibigan, kung sino mga kaibigan mo, anong gumagabay sa iyo? Ang salita ng Diyos, ang lampara at ang ilaw mo. Sa pag-handle natin ng pananalapi at pera, anong gumagabay sa pagdidesisyon natin? Ang salita ng Diyos, ang lampara at ilaw mo. Mga estudyante, mga nag-aaral na mga estudyante, kukuha ka ng course. Pagdating ng kolehiyo, anong gabay mo? Ang salita ng Diyos, ang lampara at liwanag mo. Pag humaharap tayo ng mga problema, anong gabay mo? Paano ko harapin itong problema ko? Ang salita ng Diyos, ang lampara at liwanag mo. Even in church problems, anong magiging gabay natin? Ultimately, ang salita ng Diyos, ang lampara at liwanag natin. You see, hindi natin kailangan ng isang otoridad sa bawat kategorya ng buhay natin. Ng tig-iisa na otoridad. Dito sa buhay kong to, itong masusunod. Sa parte ng buhay ko, ito masusunod. Sa parte ng buhay kong to, ito masusunod. Hindi natin kailangan ng iba't ibang otoridad. Sa bawat parte ng buhay natin, ang kailangan lang natin ay isang otoridad. Ang kailangan natin ay isang gabay, isang ilaw, isang lampara. Tandaan natin, monotheistic tayo. Naniniwala tayo sa iisang Diyos. Hindi tayo naniniwala na polytheism, many gods. Ganyan sa lumang tipan yung mga pagano, anong meron sila? Kada teritoryo, iba-iba yung Diyos. Diyos ng bundok, Diyos ng tubig, Diyos ng araw, Diyos ng trabaho, Diyos ng pag-aanak, Diyos ng pag-aasawa. Iba-iba yung Diyos nila. Ngayon naman, sa Roman Catholic Church, yung mga santo. May santo na ng internet. Iba-ibang santo para sa iba't ibang bahagi ng buhay. Hindi tayo naniniwala sa maraming Diyos na may iba't ibang otoridad sa iba't ibang bahagi ng buhay. Meron tayong iisang Diyos na may iisang pinakamataas na otoridad sa lahat ng parte at haba ng ating buhay. We have one God and one Bible that governs all. Therefore, ang Biblia ang ating liwanag at lampara. Bilang pagtatapos, hindi karunungan, kung hindi kamangmangan, na hayaan natin na ang ating isipan ang maging ilaw at lampara. Hindi karunungan, kundi kamangmangan, na hayaan natin ang emosyon natin ang maging ilaw at lampara. Hindi karunungan, kundi kamangmangan, na hayaan natin yung majority ng tao ang maging ilaw at lampara. Kung ano yung popular na maging ilaw at lampara. Hayaan mo ang salita ng Diyos ang maging ilaw, liwanag at lampara ng buhay mo. Let the scripture be your guide. Manalangin tayo, Ama namin, maraming salamat po sa Psalm 119, dito sa verse 105 hanggang 112. Salamat po, Diyos, dahil pinakita mo sa amin dito kung paano kami maging Kristiyanong ginagabayan ng iyong banal na salita. O Diyos, tulungan mo kami wag maligaw sa mga, lalo na sa pinakamaiinam na desisyon na meron kami.
pinaka-permanente, O Diyos. Huwag mo kaming hayaan na umasa sa pinaka-sanctified na kami. Kung hindi, O Diyos, sa iyong salita lamang. Sa panahon na mahirap sundin ang iyong gabay, tama ka pa rin. Maging sa panahon, O Diyos, na labag ito sa aming kalooban, masunod ang kalooban mo. Puri po sa iyo, aming gabay, aming Diyos, aming ilaw. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.